Okay, good morning. Sa kasalukuyan, kamusta yung Marshals? Welcome back to the 365. Puta bulol yung intro. Ngayon lang ulit kami nakapagkape. Hindi ko din nalimutan yung camera ko eh. Kaya morning sir. Kape-kape muna tayo guys. Mag-aaway. 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 Ito yung sa sa solar. Meron dyan sa loob. Ito yung sa sanay. Hindi, yan ito. Mukhang nga dyan ang ulam mo. Well? Husky? Ano husky? Ha? Ano? Ano? Ano Shih Tzu? Oh man. Nak, nak, nak. Yeah, kain na. Hindi naman batdog yan, mukhang terorista eh. Mukhang terorista oh. Video natin, video. Batdog! Dili! Send natin kay mami, dili. Dili. Seven-Eleven. Uy, may kape. Okay, so Martians, nakabalik tayo sa home base. Today has been medyo mabagal ang araw. Pero I'm really glad to tell you guys na tomorrow may shoot tayo sa isa sa mga long-term clients ko. Medyo solid. Kukunin lang muna natin yung camera. I think, hindi ko talaga sure. Titignan ko kung sino pwede natin makasama bukas. Kasi medyo maraming ganap ngayon. Parehong lola ko nasa ospital. Kaya comment down below, get well soon for both of them. Ganun talaga pag ang buhay. Kaya kailangan natin ingatan ng health natin. But so far, today has been a little bit weird. Sa totoo lang. Kasi sa totoo lang Martians, yung last 2 uploads natin nag-garner ng views, which is weird. Pero alam niyo, prepared naman ako actually kahapon. Actually nag-upload ako ng video about kay Kulob. And bago ko ni-release yun, medyo nagkaroon ako ng doubts. Kasi hindi ako sure kung mababash ba ako o tatanggapin ba ng sambayan ng Pilipino yung sinabi ko. Kasi una sa lahat, delikadong magsalita about sa Team Payaman. Especially kung medyo totoo or medyo real. Pero wala naman ako sinabing masama about them. I just told you guys yung reality, yung realidad ng buhay. Nakakapagtaka lang, no? Tinanggap tayo ng buo at tumaas yung subscribers natin ng mga tao. I mean, tinanggap tayo ng buo ng mga tao at saka tumaas yung subscribers natin. Kaya, nung nilabas ko yung video, maganda yung feedback nyo, nakakatawa lang din yung mga ibang comments. Para ako nabunutan ng tinik. Kasi I have been holding back yung emotions ko. Dahil ayoko masyadong maging vulnerable. Sa inyo na ayoko masyadong ikwento in pure detail na kung ano nangyari sa akin before with Kong. Pero basta ang nangyari sa akin is na depressed talaga ako, as in depressed talaga. To a point na nagsabay-sabay siya, bukod sa kasi na
nawala ako nun sa Team Payaman, sumabay pa na yung isa kong work is hindi na ako kinuha. Pero kasi yung isa ko naman na work, kaya hindi na ako kinuha, may problema sila sa bayaran. May mga may mga production kasi minsan na sobrang OA na delay yung bayad. Kaya maraming videographer ang makaka-relate dito na grabe talaga yung mga tao pagdating sa yung mga ibang studio owner pagdating sa bayaran. Sobrang delay as in. Pero hindi na siya ma-healthy kasi. Kaya nung time na yun, lugmok ako. Kasi nga nawala na ako sa TP, nawala pa yung studio na pinatatrabahuhan ko. Tapos ang nangyari sa akin, bumagsak ako sa isang parang production house na hindi kilala, na underground. Tinanggap ko yung sobrang babang sahod. Tapos may mga mabait kang kawork, pero yung isang kawork toxic, alam mo yun. Wala na talaga akong plano magpa-employ before then. That was probably the darkest year of my life. Kaya along the way nung 2021 ata yun, pasundot-sundot ako ng vlog. Hindi ako consistent kahit sa content. Tinatry ko pero parang nawalan talaga ako ng gana as in mag-vlog. But I'm not blaming it all on them. That year was also the year for me to grow as a person, develop my mindset, develop my skills. Marami din talagang kailangan mangyari bago pa makamit. Kasi siguro ngayon I'm really happy to say na before pangarap kong kumita ng at least 6 digits a month or 5 digits a month. But then as well gusto kong kumita ng malaki pero hawak ko yung oras ko. Before hindi ko alam kung paano siya gawin. Ngayon alam ko na kung paano siyang gawin. And na-accomplish ko na siya. Kaya I'm really happy na nung kahit pa paano nagkaroon tayo ng progress nung 2022 na nag-start na akong makakuha ng DTI, BIR, lumevel up na, dahan-dahan ginapang pero wala pa rin gana mag-vlog hanggang sa nakakilala tayo ng mga bagong sikat, nakawork mga sikat pero wala pa rin akong gana mag-vlog. Nagkaroon ako ng time ng year 22 rin yata yun or 21 na tinaray kong maging Facebook content creator. Hindi ko masyado feel kasi mahal ko talaga ang YouTube. As in, first love ko talaga ang vlogging. Hindi ko masyado trip yung mga skit style ng content kasi before then, wala pa akong ka-humor. Hindi ko maintindihan yung basics ng humor. Hindi ko talaga magets. But, yun nga, as a person talaga you're gonna grow. And ikaw, sa nanonood ngayon, kung sa tingin mong nasa slump ka ng buhay mo, pag sinabi kong slump, nasa downside ka, nasa underwater ka ngayon sa buhay mo, I think, ito lang masasabi ko, i-embrace mo yung nangyayari ngayon kasi patatalbugin ka ni Lord pataas. As in mag-i-skyrocket ka. As long as habang nasa baba ka, nagpe-prepare ka, ini-enjoy mo yung process na talagang zero ka muna. Kaya nga, alam mo yun, that's why there's a thing called progress. Because it's a part of life, it's a part of growth. Lahat tayo talaga may pagdadaan ng downsides. Pero mini-motivational talk ko na naman. Ano lang kasi talaga, super duper happy ako na para talaga ako nabunutan ng tinik. Na nakwento ko na sa inyo yung totoong nangyari talaga. Ang dami kasing speculation ang dami nagsasabi, bakit wala ka na? Bakit ano ka na? Uy, deserve niyan matanggal. Uy, ano yung ganyan. Hindi nila alam. Yung ina-achieve ko, it's more than their employment. Yung mga nambabash sa akin. Alam mo yun? And I'm not bragging, boasting or anything. I'm canceling that out. I hope you don't get any negative vibes from all of this. I'm just, sending you guys love, sending you guys positive energy. Kasi ito yung meron ako ngayong 2025. Nothing but positive energy, grind, passion, yun. Kaya ngayon, ito nagpe-prepare ako kasi tomorrow may shoot tayo. Sana magka-PA ako o may mag-BTS man sa akin. Pero ewan ko. Ano to long-term client ko na siya ever since pandemic pa. Kaya bukas magkikita-kits tayo sa style ng na yun. Pero ngayon, laylo muna ako, tahimik muna ako ng araw na to. Kasi yun nga, bukas medyo baka ma-burn out tayo sa sobrang grind, no? Masaya rin ako guys kasi talagang yung retention nyo sa vlogs is unbelievably really amazing. And yung mga nanonood ng vlog, I'm really happy na nandiyan na kayo. I mean, itong dalawang vlogs na to na nag 500 views. Maaring kahapon at nung isang araw lang to, pero araw-araw pa rin tayo present. Sa mga hindi ho nakakalam dyan, daily vlog po ako. Huwag nyo nakalimutan mag-like, comment, share at subscribe. Ring nyo na yung notification bell. Pero hindi pa to ang outro ng vlog na to. Kasi mag-workout muna ako. So,
Let's go. Okay, so mukhang may na-miss out ako. Ang ginawa ni Ato, bukod pala sa nag-upload siya ng video niya about sa current events, nag-upload pa rin siya ng vlog. Na-miss out ko yun, guys. Na-miss out ko yun. Dati pala nag-upload pa rin ako ng vlog kahapon. Kahit naglabas na ako ng vlog about kay Kulob. Pero kasi medyo seryoso talaga yung video kahapon eh. Kaya ito, sabi ko mag-workout na ako pero ito pa ako nag-iisip pa ng content. Kasi medyo alam mo yun, medyo may mga bagay pa akong inaaral today para sa shoot natin tomorrow. Super excited ako. Teka nga, bakit parang hindi nagtatrack? Grabe, no? Naninibago din ako sa Osmo. Kung papansinin nyo, yung mga vlogs natin, nagta-transition siya from cellphone to Osmo Pocket to biglang camera. Ang dahilan ko po doon is, pag halimbawa, medyo feeling ko na burnout na ako. Minsan hindi ko sinisimulan yung vlog gamit yung camera. Dinadahan-dahan ko siya. Phone muna, hanggang sa pa-transition na ng cellphone. Phone muna, hanggang pa-transition na ng Osmo. Hanggang pag medyo nabibisit na sa quality, biglang magka-camera, hanggang sa, ayun na ulit, medyo may technique. Yun yung technique. Sa iba dyan na parang pag nababurnout sa vlogging, simulan mo sa pinaka-basic na alam mong style ng pag-video, which is yung phone, which is, kaya yung first part ng vlog na to is galing sa phone. Kaya, ito na talaga. Ito na talaga, workout muna tayo. Medyo hapon-hapon na. Wala akong masyadong ganap din kasi today. Kasi nga ito yung calm before the storm na naman bago mag-shoot. So, medyo matindi-tinding trabaho natin tomorrow. Let's go. Teka, Martians, isa pa palang chika, no? Yung in-upload natin na video sa TikTok, yung unboxing ng Lawa, 10mm, umabot na ng 36,000 views. Tapos, merong mga tanga na nagko-comment na walang result. Walang result? Ano ba yan? Walang output. Ito lang masasabi ko. Kung pinanood mo maigi yung B-roll, pagkatapos ng unboxing na yun, merong isang frame sa gitna na yun yung shot na wide. Kaya kung nanonood ba talaga ikaw, makikita mo sa taas magkaiba yung depth of field, magkaiba yung klase ng lente. Kung marunong ka talagang tumingin, alam mo. Pero kung kuda ka lang. Pero aasarin ko pa yun lalo, guys. Bibili lang ako ng Lawa. Binibenta ko yung Viltrox 16mm f1.8 ko sa halagang 23K. Kung gusto mo bilhin now na i-PM mo ako sa Facebook, sa IG, bebenta ko sa'yo ng 20K. Magandang vlogging lens siya. Maganda rin siyang lens pang real estate. Pero ako mag-upgrade ako. Yun yung reason for selling. Walang issues. Talagang pinag-eksperimentohan namin ni Ato. Kasi medyo on the quest kami para hanapin yung pinakamagandang. Hindi naman sa super duper to the highest level. Medyo to the highest level nga lang. Isa sa mga pinaka-versatile at magandang klaseng lens for vlogging. Especially nakikita ko tong lens na to for content creation. Kung babasahin pa natin yung comments, may tanga din na nag-comment. Well, marami nag-comment eh. Pero may comment na ito si Benmar. I've got this lens and I don't really like it. The color that comes out of it is bad. It says it has zero distortion in the lens. It definitely has distortion and the vignetting is bad too. Ewan ko dito Ewan ko kung minsan alam niyo guys, yung mga tao sa TikTok, feeling ko nakiki-comment lang para lang makapag-hype ng sarili nilang page. Kasi kung titignan niyo rin yung page niya, 'di ba? May mga upload din siya. Pero ewan ko, style mo yan, pare. Amerikano ata Auteora, ewan ko, European ba yan? Follow niya na para naman hindi nakakahiya. Kainis. Ang daming mayayabang sa TikTok talaga. Pero yung may mga mababait na tao talaga na sa TikTok din. May mga mababait bukod sa may mayayabang. Ang nakakapagtaka meron, saan nyo po nabili, how much. Pero ito yung magaganda kapag nag-upload ka ng mga content na kulang. May search Lawa 10mm Sony. So mukhang atakihin nga natin yung Lawa dito sa TikTok. Once na makabili tayo, address natin lahat ng... Well, yun naman talaga yung reason ko. Talagang sinadya ko talagang kulang-kulang yung i-upload para may dahilan ka mag-upload. Ganun dapat guys, kapag content creation ka at medyo mautak ka, automatic pilayan mo yung upload mo para, alam mo yun, especially sa mga short form. Sa long form hindi kasi madaling mag-explain, madaling ipakita, madaling sabihin na ganito, ganyan. Pero, yeah. Let's go na. Ito na talaga. Workout na talaga. Let's G.
Hindi ako pa sinasabi, mag-workout na ako talaga. Mag-workout na ako. Parang nagutom ako. Gusto kong bumili ng barbecue. Hindi pa kasi ako makain. Hindi pa ako makain, guys. Gusto ko barbecue. Hanap ako ng pera ngayon. Hindi kasi ako nagka-cash, sa totoo lang. Ano lang ako, GCash card. Natanggap kaya ng card sa barbecue. Shoot. Kain tayo barbecue. Sarap barbecue ngayon, no? Pucha, may pera ba ako, men? Meron, 20. Ito, meron ako, 150. Tara, bili tayo barbecue. Pero palit tayo cellphonein natin. Para G. Sabi ko mag-workout, feeling ko bukas na lang ng sobrang aga. Kasi medyo pagod pa ako sa workout na ginawa ko kahapon. Nag-workout din ako kasi kahapon, kaya medyo masakit ang ating katawan. Sa totoo lang. So yun guys, nakabili na tayo ng barbecue. Pero bago tayo kumain, mag-workout na muna talaga tayo kasi we have to prepare for this shoot. Dahil para sa akin, I think working out is probably yung breathing room ko kapag mag-shoot. It's a way to elevate my mind, to get real dopamine, to actually embrace the downtime na meron ngayon. Since sabi mo nga first week of the month, so usually sa mga gantong pangyari, booking tayo ng shoot, entertaining ng clients, pasa-pasa ng mga proposals, alam mo yun. So, you can start off very light. You know, you can start off very, very light. Actually, conditioning week para okay ang gains, okay ang problema natin, gut, yung pinaka-chan kasi di talaga ako mahilig mag-ab workout. Usually, I love arm workouts, chest, back. Well, nawala sa isip ko na nag-chest pala ako hapon. Ewan ko ba? Pero ang kailangan kong intindihin is mag-bicep. Isa sa mga workouts ko ay mag-bicep. Patay tayo dito. Kasi masakit na yung tricep ko. One. Isa sa mga movements as a videographer is actually bicep. Yung pag naghahawa ka ng gimbal, pag ano, no? Tapos ang movement mo lagi sa isang subject, pag ano, may legs ka. Kailangan mo ng malakas na quads, ng quads, glutes. Kaya pag gumagalaw ka, talagang pag ano, or yung mga nagdi-ninja walk, pag ganito. Pero, importante, endurance, tsaka lower back. Yun yung mga ititrain. Kasi, ito ay banda. Ito. Ay. Sabay tayo mag-back. Ayan. Chest, diba? Pero, kailangan natin mag-back. Alam niyo, Martians, given the performance ng vlog natin kahapon, anong masasabi niyo? Una sa lahat, was it good that I had to tell you guys kung ano talaga nangyari? Or, kasi yun ang realidad ng buhay. The reason why I said, yesterday's video, currently looking at it right now, we are sitting at 600 views with ang taas pa ng retention. Grabe. I would say na tong 600 views na to super laki. Given na, you had the guts to say what actually happened in your life. Telling people what actually happened in the most professional and logical way is probably the best thing you could do for yourself. Also, bago ko ginawa to,
yung bago ko ginawa yung video kahapon, nandun ako sa part na I've learned to accept all my mistakes. I forgave the people na nawala sa buhay ko. I forgave myself, all the things I've done in silence. And then I found the path towards loving myself more, choosing myself more often. Kaya yun yung guts na nagkaroon ako para sabihin sa inyo talaga yung nangyari at explain sa inyo kung ano yung perception ko sa buhay na. Kasi hindi rin naman, yun nga, kung babalikan natin ang onti lang naman, hindi ka talaga huhugutin ng kahit sino sa kasikatan. Hindi talaga. Naging ganun na yung pananaw ko. Honestly kasi Martians, kapag nagsisimula pa lang kayo mag-vlog, noong mga first few times na nagsisimula pa lang kayo mag-vlog, paano ba to? Hindi nyo maiiwasan mangarap na makakuha ng shoutout sa taong iniidolo nyo. Kasi alam nyo na kapag yun yung first steps as a YouTuber, may iniidolo ka, na-inspire ka mag-vlog. So nag-vlog ka. Vlog ka, nakailang vlogs ka na, naka 100 subscribers ka na, naka 1K subscribers ka na. At some point na-frustrate ka, ano ang shortcut, ano dapat kong gawin. Sana ma-shoutout ako ng idol ko para dumami yung subscribers ko. You know, we've all been there. And it's natural. Really natural. And what's not natural is not realizing na dapat ikaw ang humila sa sarili mong channel at humila sa sarili mong career. Because it would mean the most to your future self kapag na-push mo yung sarili mo all on your own. When I say all on your own, you put in the hard work. You did the vlogs. You did the editing. Ikaw nagpasikat sa sarili mo. Ikaw nag-market. Hindi ka nagpahila. Hindi ka nagpa-shoutout. Hindi ka nanghingi ng subscribers. Well, I'm a perfect example of that. I did my most childish way, which is yung first 30,000 subscribers ko, hindi ko siya nakuha through my own work. Nagpa-shoutout ako na tatalan ako sa pool, subscribe kayo sa akin. And then what actually happened was bumuhos yung subscribers. But yung honest, genuine Martian na manonood ng daily vlogs, mag-share, magko-comment, and will appreciate our own existence dito sa YouTube is only a few. Kahit yung ginawa ko yung The Daily Vlogger, doon na medyo nag-iba na yung mindset ko. Nakakuha ko ng almost 20k subs, I think. And then, hindi ako nag-expect sa part na yun na abot ako ng 100, 500. Kasi, nung time na ginawa ko na yung Daily Vlogger, nandun ako sa business side of things. Mas pinili kong mag-focus sa business side, which is yung paggawa ng videos, production, content creation sa mga ibang creators. Kasi it will benefit me for the long run. But this year, 2025, hindi ko alam kung ano yung nag-spark sa akin na push na kaya natin to, gawin na kaya natin. Kumbaga, i-daily na natin. Alam mo yun, simulan na natin. And what if pumalpak ako? There's no harm in trying. What if walang manood? The important thing is I'm doing this for myself, for my own personal growth as well. For my own personal experience. There's no harm in trying. Just like you guys, kung meron kayong pangarap, gusto ko kayo tanongin eh. Ito yung tanong sa inyo. Ang maganda, comment down below. Ano yung pangarap nyo sa buhay? Sa susunod na vlog, basahin natin yan isa-isa. Ikaw na nanonood, ano ba yung goal at pangarap mo sa buhay? Pwede mong i-comment, pwede namang hindi. Pwede mo i-sarili. Pero, sa susunod na vlog, babasahin natin yan. Yun. Kung may pangarap ka, gawin mo. Kung may goal ka, na i-improve yung buhay mo, i-pursue mo. Kasi, yun nga, walang iba gagawa niyan kundi ikaw. Naalala ko yung, na-discover ko to nung last year, I think, 2024, 2023, nung nag-blow up yung Facebook page ko, saka yung TikTok ko. When I started making memes, I got my first 1 million views sa Facebook, all on my own, with just my face. Just smiling, just with may caption. Nag-joke lang ako. Meron akong 12-second video. Nakakuha ng 1 million views. Sinundan ko, niratrat ko. Hanggang sa nagkaroon ng haters, nagkaroon ng engagement. Doon ko naintindihan na social media is really just a big fugazi.
It's a myth. It's an illusion na may maraming harsh comments, may mga haters. Pero hindi mo dapat personalin, hindi mo rin dapat damdamin. Maraming offend dun sa joke ko na yung photographer hindi pinakain, tas kinain or tinapon yung SD card. But it's a joke. Kahit yung iba kong memes, nilalagyan ko na videographer sa ibang universe. Pero may na-offend pa rin. Doon ko na na-realize na, okay, ganito pala mag-work ang Facebook at ang TikTok. Pero no matter how hard I try sa Facebook, sa TikTok, mahal ko pa rin talaga yung YouTube. I still love YouTube 100%, vlogging 100%. Kasi wala nang mas tutumbas sa pag-abot ng 100k subscribers. 'Di ba? Ano ba naman yung 60 viewers, 100 viewers, nagsasubscribe araw-araw? 'Di ba? It's called progress. Sa followers, Facebook, nandiyan yan. TikTok, nandiyan yan. Pero, alam mo yun, gusto mong maging OG talaga. Which is para sa akin ang OG kasi nga YouTube. Ang dami ko na rin nakilalang sikat na mga vloggers, YouTubers na trabaho. And ngayon, ang nakuha kong advice is yung gantong style ng vlogging. Kaya, I think, honestly, mananarrow down din to. Long form videos are actually medyo nakaka-attach na kasi you can play this video, listen to me in the background, and we can talk about life. We can talk about everything. Pero maybe yung long form ngayon na pinapauso will bog down again sa 10 minutes, pababa ng 7 minutes, pababa ng 6 minutes, hanggang maging shorts na naman, tapos repeat na naman ulit ang cycle. Yun lang ang hula ko. Pero hindi natin masabi. But sticking and going back to our main goal, which is etong channel na to mapaabot na natin ng 100k subscribers. Second goal yun. But our first and main goal is makapag-upload for 300. Oh snap! Nag-cut yung video. May na-discover ako. Pwede ko pala i-roll yung camera gamit tong mic. What the H, bro? Pwede pala. Tingnan yung kakat ko Hindi ako lalapit. Oh my goodness. Pwede pala. Kukutsain ko sana yung review ko nito. Kasi this is the Osmo Pocket 3. Gagawa ko ng review talaga nito. I've been testing it out for months now. And hindi ko na-expect na ganito. Pwede pala. My God. Pwede ko siyang i-roll. Nakatrack lang sa akin. I-roll ko. Dito na ako magkakat. Oh my goodness. This is insane, bro. This is insane. Anyways, tapusin natin yung workout. Then balik tayo sa pinag-uusapan natin. 365 days. Let's go. This is the way of life. Kaya sa mga subscribers ko dyan na OG Martians, sana comment down below kasi namimiss ko kayo at hinahanap ko kayo sa comments. It would really mean a lot if you comment first, second, third, fourth, fifth, sixth, 10th. It would really mean a lot. Besides, sabihin nyo sa akin kung anong goal nyo, anong pangarap nyo. Basahin natin yan sa susunod na vlog. So, tapusin ko muna yung workout ko guys. Balikan ko kayo.